Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog at ang ating po pag-uusapan ang napakatindi na panukala ni Salsal Panelo na gawing presidente si Tukmol Robin Padilla sa 2028. Nagsalamin nga ako. Sisilaw ako. Ewan ko ba, nababag nyo kami damay. Ayoy! Ayaw namin. Panoorin po natin itong balita na to. Like I said earlier, wala siyang magagawa sa ngayon. Kasi kung matuluyan siya, ma-disqualify, makundik, kulong, ang tao magre-react. Kung ang reaction is not such in a magnitude that will overthrow the president's power, ang mangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sagot dyan. Nag-usap na kami. Ayan, oh. Pagpapay niyan, pinakulong yan, ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over. Ano? Ugad din tong si Salvador Panelo no. Alam nyo, kung si Robin Padilla naging Kit Tatad, naging Edgardo Angara, Blas Ople, Juan Flavier, Chopisto Gingona, naging etong si ano pangalan nito? Miriam Defensor Santiago. Sigurado ko game over na talaga 'yan. Baka kahit po ako, iboboto ko talaga si Robin Padilla. Kung sumanib sa kanya, etong mga senador na ito, kung sinaniban si Robin Padilla ni Miriam Defensor Santiago. Kaya lang ikaw ba naman, sanibang ka ng pagkakamot ng bigote o pagsusuklay ng bigote habang nagsasalita si Tulfo. Yung asawa mo, pinayaan mong gawing clinic yung opisina mo. Diba? Tapos camping-campi kay Digong to, saka kay Kibulok. Ayoy! Oh. Diba? Buti sana kung naging mahusay na senador yan. Sa totoo lang gusto na nga naming mawala yan sa Senado Gago talaga tong si Salsal Panelo Uy, Panelo, kung naging mahusay man lang sana na senador si Robin Padilla, okay lang. Kita mo, magtatatlong taon na sa Senado yan. May nagawa ba yan? Aray! Mas naaalala ko pa nga yung pagsusuklay ng bigote niyan. Pagpapagamit kay Mariel bilang clinic ng kanyang opisina. Yan mga naalala ko kay Robin Pagtatanggol kay Kibulok. Pagtatanggol kay Digong. Mga naipasang batas niyan. Hindi naman napakinabangan ng karamihan ng mga Pilipino. Sino nakinabang? Yung mga nasa movie industry. Aray! Boom! Pero nakinabang. Pero taong bayan, ano pa kapakinabangan kay Robin? Wala. Ano sa tanda na ni Panelo? Hindi na siguro nakakapagsalsal, kaya ganun nag-hallucinate na. Pareho rin. Sara, game over niya. Ikaw rin nagpatakbo kay Robin, naalala ko 'di ba? Tama ba ako?
mo sa kanya, ang sinabi ko sa kanya nung kumakampanya kami, hindi siya naniniwala na baka pasok. In fact, minimelo siya ng maraming tao eh. And I told, alam mo Robin, tanda mo sinabi ko, ikaw ang talo mo kami lahat. Yan yung number one sa survey. Si Rafi. Pero siya, di ba? Siya, palabas na 10, 12, 11. Tapos, sabi ko, nangyari. Di ba? Nangyari. Ako lang nagsabi nun. Walang naniniwala na bananalo. Oo. Pero was, Kaya naalala ko yun. ito ang eleksyon. 5 million ang layo mo sa number one sa survey. Kasi, may sentido kumon ka. Number 2, humble kang tao. Number 3, hindi ka corrupt. Kaya, love ka. So, Anak ng teteng, hindi nga ako rap, makadigong ka naman. Hindi ka nga korap, makakibuloy ka naman. Wala rin. Ang gusto naming presidente, ang loyalty sa Pilipino, hindi kay Kibulok. Hindi kay Digong. Ikaw pala dapat namin sisihin eh. Kung bakit naging senador yung tukmol na yan eh. Tado ka pala sa Panelo eh. Dapat pala hindi mo sinabihan si Robin Padilla na kumandidato. Kasi kita mo ngayon, nadagdagan ng clown sa Senado. Nadagdagan ng isang bato, nadagdagan ng bongo. boom! Nadagdagan ng tukmol sa Senado. Nadagdagan ng mga walang kwentang pinapasahod ng taong bayan. Yun pala. Have you spoken to Senator Robin Padilla about that? Kasi sabi, But when I was having my TikTok, I think 4 nights ago, pumasok siya. So I told him, TikTok ako, Senator Robin. So, hindi ka naririnig, hindi rin makikita mukha mo, pero sasabihin ko na sa'yo ang napag-usapan namin ni Presidente. So, naririnig ko siya. Inuulit ko naman para malaman ng mga nanonood sa akin. Oo. Speechless. Sabi ko, ihanda mo na sarili mo. Kasi pag yan ang nangyari, ikaw, ilalaban namin. Tag-usap lang kami ni Presidente and he agrees with me na ikaw talaga ang pwedeng pumalikin dahil sana. I said earlier, wala siyang magagawa. Anak ng teteng. Ewan ko sa'yo, Salsal Panelo, puro kakatarantaduhan. Ano ba nagawa ni Robin Padilla bilang senador? Wala naman eh. Buti sana kung may nagawa yan sa pagkasenador niya. Totoo lang, yun lang naalala ko. Pagsusuklay ng bigote, pagtatanggol kay Kibulok, pagtatanggol kay Digong. O, pakikipaglaban sa dapat daw yung mga babae pinagseserbisyuhan ng mga lalaki sa gabi. Parang ganon. Diba? Pero bukod dun, wala na akong maalala. Ano nagawa niyan sa bansang Pilipinas? Unang-una pa, makachekwa yan. Pabor sa mga Chekwa yan. Baka pati Pag-asa Island na pinupuntahan niya, pinagkakapitagan niya na pumupunta siya doon. Nagmamatapang siya pumupunta doon. Pero, sa mga insidente naman na nangyayari sa West Philippine Sea, pambubuli ng mga Chekwa, walang kuda. Alam mo, Salsal Panelo, hindi lang yung pagiging hindi kurakot ang dapat na karakter ng isang presidente. Dapat ang loyalty mo nasa taong bayan. Dapat ang uunahin mo, taong bayan. Dapat ang ipagtatanggol mo, taong bayan. Hindi ang manyakol na bumubulog ng mga pastoral, iba-ibang babae gabi-gabi. At hindi manyakol. Natandaan nyo. Boom! Hindi kumakampi sa manyakol.
Eto, panoorin nyo tong video na ito. Kung eto ba iboboto nyo. Sa mga DDFs, wala na, sarado na utak na mga yan eh. Pero sa mga malayang Pilipino na kumakain ng 3 beses sa isang araw, mga Pilipino na ginagamit ang puso't isipan at mga utak sa mga issue ng bayan, panoorin nyo po itong video na ito kung iboboto nyo ba talaga ang isang Robin Padilla. Panoorin po ninyo. Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, aming ginang Pangulo. Maraming salamat po sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginang tagapangulo, sa mga minamahal nating miyembro ng bulwagang ito, ako po ay tumitindig sa pulpito na ito sa personal at kolektibong pribilehyo upang manindigan patungkol po sa isyong dapat sana ay noon pa ay natuldukan na. Ang tinutukoy ko po ay ang pilit na pagbubukas ng usaping kung nararapat bang usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na tila ba nakakalimutan ng ilan ang negatibong implikasyon dala nito sa isang bansang buong pusong pinagsilbihan ng dati nitong pinuno. Taong 2016 ng pagkatiwalaan ng 16.6 milyong Pilipino si Mayor Rudy mula sa siyudad ng Davao upang maging ika-16 na Pangulo ng Republika. Ang tiwalang ito ay bumukal mula sa masidhing pagkauhaw ng ating mga kababayan para sa pagbabago. Hindi po natin nalilimot ang pagod na nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa isyu ng kriminalidad at ilegal na droga na isa sa mga nagiging matinding hadlang tungo sa ating pag-ahon mula sa kahirapan at pag-unlad bilang isang lipunan. Dala ang pangakong dadating ang pagbabago. Lahat tayo ay naging saksi kung paano pinagkatiwalaan ng sambayanang Pilipino si dating Pangulong Duterte. Simula nang mahalal siya sa pwesto hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. 2 taon matapos ng kanyang tagumpay noong 2016 na halalan, ayon sa resulta ng Pulse Asia Survey noong 2018, sa ika-2 taon ng termino ng dating Pangulo, 69% ng mga Pilipino ang nagsasabing ang pagsupil sa ilegal na droga ang pinakaimportanteng pinagtagumpayan ng ating dating Pangulong Duterte. Maging sa kasagsagan po ng pandemya na masasabi nating humamon sa tatag ng ating pamunuan, na natiling mataas ang rating ni dating Pangulong Duterte sa gradong 91% noong Setyembre 2020 at Nobyembre 2020. Ayon rin po yan sa Pulse Asia. Kaya naman, nakakadismaya po, hindi lamang para sa inyong lingkod, kundi sa milyong-milyong Pilipino na nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte na ang balita ay ibinubuhay na naman po ng International Criminal Court ang mga isyu nila. Sa kasamaang palad, nalulungkot po tayo sapagkat itong kanilang inasaang-alang-alang at ibinibintang na kaso, ito daw po ay ang krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity sa ilalim po ng Article 7, Talata 1A ng statute.
Para po sa kaalaman ng marami, ang krimen na isinumite sa ICC ay sinasabing naging laganap po sa buong Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Hulyo 2016 hanggang sa ika-16 ng Marso 2019. Sa konteksto ng tinatawag na digmaan laban sa droga. Gayon din sa lugar ng Davao sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre 2011 hanggang sa ika-30 ng Hunyo 2016. Ito po ang isang statement ng ating kalihim mula po sa executive, mula po sa secretary ng DOJ na siyang dapat na magbibigay po ng pahintulot sa ICC. Ang sabi niya, malaking insulto sa ating lahat kapag pinapasok daw po natin ng ICC, para na po nating sinabi na walang kwenta ang ating hustisya sa bayang ito. Atin pong ipinupunto lamang na siya ring pinaninindigan ng ating kagawaran ng katarungan. Walang jurisdiction ang ICC sa sitwasyon sa ating bansa sa ilalim ng prinsipyo ng non-intervention o hindi panghihimasok o pangingialam sa sovereign equality gaya ng nakasaad sa United Nations Charter. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lahat po ng estado ay may karapatan na magsagawa ng kanilang mga gawaing panloob ng walang panghihimasok mula sa labas. Ito po ang prinsipyo ng non-intervention o hindi pangingialam. Ang sovereign equality naman po ay kumikilala sa pantay na katayuan ng mga estado sa loob ng internasyonal na komunidad. Sa madaling sabi po, dapat kilalanin ng ibang bayan o pandaigdigang hukuman tulad ng ICC na tayo bilang isang bansa ay may sariling kasarinlan, pagkakakilanlan at soberenya. Tayo po ay bansang malaya at kumikilos at higit sa ano paman ay hindi dapat basta-bastang panghimasukan. Higit sa lahat, hindi po tau-tauhan ang ating mga tao sa gobyerno. Hindi po mga kengkoy ang mga nasa loob ng kagawaran ng hustisya. Lalong-lalo na po kung tayo ay una nang tumugon sa mahalagang hinaing ng ilan sa ating mamamayan sa harap ng International Criminal Court. Alinsunod po sa principle of complementarity na kinikilala rin po ng mismong ICC, ang ating pamahalaan ay may karapatan at dapat na maunang umako ng responsibilidad na usigin ang anumang naiulat na international crime. Hindi po tayo nagkulang, Ginang Pangulo. Alinsunod po sa Article 18, Talata 2 ng statute, ang ating pong gobyerno ay humiling ng agarang pagpapaliban sa nasabing pag-uusig. Nariyan po ang pagsusuri na isinagawa ng ad hoc panel ng DOJ na nagripaso pa sa mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga tauhan ng Philippine National Police na sangkot sa anti-illegal drug operation ng nagdaang administrasyon. Kinatigan rin po ng ating kagawaran ang writ of amparo na nagbibigay ng proteksyon sa mga petitioners ng kaso. Binigyan buhay din po ng Interagency Committee sa pamumuno ng kalihim ng DOJ sa ilalim ng Administrative Order Number 35 at ng United Nations Joint Program on Human Rights
ang pagtutok sa mga kaso ng extrajudicial killings, sapilitang pagkawala, torture at iba pang malubhang paglabag sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng mga tao. Bukod pa po ito sa agarang pagsisiyasat na isinagawa ng Internal Affairs Service ng PNP para disiplinahin ang di umano'y mga may kinalaman na tauhan ng pulisya. Malinaw po, ang ICC ay maaari lamang magkaroon ng jurisdiction kung saan nabigo ang sistema ng hustisya ng bansa. Tinatanggap po ba natin na walang saysay ang ating pampublikong institusyon, ang ating kagawaran ng katarungan, ang kalipunan ng ating sektor para sa pampublikong seguridad? Kung atin pong maaalala, formal na po tayong humiwalay sa Rome Statute ng ICC noong pang ika-17 ng Marso 2018. Ganap na po itong nagbisa matapos ang 1 taon. Sa makatwid, hindi na po tayo tali sa ICC. Gayunman, ang ating paghiwalay ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya. Hindi po ibig sabihin nito na tayo po ay tumatalikod sa issue at hinahayaan na lang po natin ito. Hindi po. Patuloy pa rin ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na ganap na palakasin ang mekanismo para tunay na mausig ang mga nagkasala. Patuloy pa rin pong gumagana ang ating hustisya. Hindi po natin sisiilin ang kalipunan ng ating karapatang pantao. Higit sa lahat, hindi po tayo isang demokratiko at malayang bansa kung hahayaan natin makulong sa pag-uusig at paglilitis ng mga banyaga. Tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Tayo po hindi na pwedeng utos-utusan ng mga banyaga. Hindi po papayag si Andres Bonifacio. Hindi rin papayag si Jose Rizal. Mga mahal kong kababayan, ginoong tagapangulo, sa punto pong ito, akin pong inaakda ang resolusyon bilang 488 na nagsususog ng mariing pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa anumang investigasyon o pag-uusig ng International Criminal Court. Ginoong Ginoong Pangulo, bilang panghuli, akin pong liliwanawin na kahit na sino pong naging Pangulo ng Pilipinas, kahit sino pa po, akin din pong ihahain ito kung darating ang mga dayuhan dito at kanilang iimbestigahan. Sapagkat ito po, mga mahal kong kababayan, kahit kanino po nilang gawing Pangulo, isa pong malaking insulto ito sa atin kapag meron pong dumating ditong banyaga at utusan po tayo. At sila mismo ang magkukulong sa ating Pangulo. Mahal kong Ginoong Pangulo, tapos na po ang panahon ni Sakay. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Thank you. Oh, eto pa. Panoorin nyo pa itong isang to. Saan ka nakakita? Senador, binoto ng taong bayan. Pero ang loyalty niya nakikibulok na nambubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral. Tama ba yan? Senador, kampe sa Manyakol? Panoorin po ninyo. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna.
Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Ang bihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako, para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. O, diba? Nakita nyo naman ang kanyang mga salita. Kumakampi sa manyakol. Boom! Kaya ngayon pa lang, kinakampanya na kita, Robin Padilla, na ikaw ay wag iboto ng taong bayan. Kawawa ang mga Pilipino sa iyo. Kawawa ang mga Pilipino sa kroni mo. Sa mga katulad ni Salsal Panelo, ni Harry Roque, nila nitong sila Panot, yung Panot na abogado. Diyan sa sa mga DDEBs. Boom! Lalo na sa mga vlogger. Hindi ka dapat maging presidente. Kung seryoso si Salsal Panelo sa mga sinabi niya na ito, Salsal Panelo, ikaw ang dapat nasisihin kapag naging presidente si Robin Padilla at bumagsak ang sambayanang Pilipino. Ikaw ang dapat sisihin. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ikaw lang. Bababuyin nyo na naman ang Pilipinas. Gagawin nyo na ng mga grand criminal enterprise ang buong Pilipinas. Bubudulin nyo na naman ang mga Pilipino. Kunwari na naman, merong mga laban sa illegal na pulburon. Pero wala naman pala. Laban sa mga sumisistema ng pulburon. Ang gusto pala ni Digong at Michael Yang, makopo nila, masolo nila ang sistema. Kaya po, ngayon pa lang po, kinakampanya ko na, wag nyo pong iboto si Robin Padilla. Pulpul yan, bugok yan, walang kwentang senador yan. Boom! Doon na lang tayo sa mga meron tayong mapapala at magsisilbi po sa taong bayan ng walang pag-iimbot at ang loyalty po nasa mga Pilipino, hindi sa isang kulto. Yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundo. Mua, chup, chup. Love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po. Tawagin mo akong Pablo.